Magandang araw sa iyo. Handa ka na ba ulit para sa ating paghimay ngayon? Sige lang, mukhang interesting itong topic natin. Oo nga eh. Mula sa mga material na binigay mo, tatalakayin natin itong konsepto ng pusong misyonal ng Diyos. Yan. Medyo malalim pakinggan, pero parang ang laki ng epekto nito sa atin, di ba? Oo, kasi madalas yung misyon, parang iniisip natin listahan lang ng gagawin, o kaya programa ng church. Tama, parang checklist lang. Pero based dun sa mga binasa natin, yung ugat pala nito mas malalim. Mismong galing sa kung sino ang Diyos. Tapos, ang tanong nga, paano ka ngayon personal na nakakabit dito sa misyon na to? At naalala ko yung binanggit dun sa isa sa mga sources mo, yung kay John Piper. Yung sikat na linya niya. Oo, may misyon dahil walang pagsamba. Medyo nakakaisip nung una eh. Ano kaya talaga ibig sabihin yan? Simulan kaya natin dyan. Sige. Kasi ang pinakapuso talaga ng usapan natin, yung konsepto ng Missio Dei. Missio Dei, Latin yun, di ba? Oo, misyon ng Diyos. So linawin sa mga material mo, hindi ito galing sa tao lang o sa simbahan. Hindi pala natin to imbento. Hindi, galing mismo sa nature ng Diyos. Yung Ama, sinusugo yung Anak. Yung Anak, sinusugo yung Espiritu. Tapos yung buong Trinidad, sinusugo yung simbahan sa mundo. Wow. Na-mention nga yung John 20:21, di ba? Oo. So bale, mga participants lang tayo sa mas malaking ginagawa ng Diyos. Kaya pala. Napansin ko rin dun sa isang binigay mo, kinonekta pa sa Genesis. Oo, mula pa sa simula. Mula sa creation yung punuin ng lupa, tapos lalo na yung tawag kay Abraham, na sa pamamagitan mo pagpapalain ang lahat ng pamilya sa lupa. Tumpak. Ibig sabihin, hindi ito pang New Testament lang. Global na pala yung plano niya noon pa. Yun nga mula't mula pa. At kung global, ano yung pinaka-goal? Yung kanyang kaluwalhatian. Yan ang malinaw sa mga teksto. Kaluwalhatian niya. Gusto ng Diyos na siya makilala, mahalin, sambahin, ng lahat. Bawat tribo, wika, bansa, nakita natin yan sa Revelation, di ba? Yung vision doon. Revelation 7. Grabe yung larawan na yon. At dito na ngayon papasok yung sinabi ni Piper, yung pagsamba or worship, yun ang ultimong layunin ng misyon. Okay. Yun ang dulo. Oo, pero hindi lang yun. Ito rin yung parang gatong, fuel, kumbaga. Gatong. Paano naging gatong? Kasi yung pagkaunawa natin sa kanya, sa kadakilaan niya, yun ang nagtutulak sa atin. Yung desire na makita siyang sinasamba ng lahat, yun ang nagmumotivate. Gets mo? Okay. Gets ko na yung connection. So, kung ang Diyos ang may-ari ng misyon, tapos worship ang goal at fuel, saan napapasok yung simbahan dito? Mahalaga ang role ng simbahan. Ito yung katawan ni Kristo Okay. Siya yung itinalagang instrumento, yung ahente, para gawin yung misyon dito sa lupa. So tayo yung gumagawa bilang simbahan. Pero at the same time, ang simbahan din mismo, produkto o bunga na rin ng misyon. Pareho pala. Agent at outcome. Oo, kasi ito yung community ng mga tinawag niya mula sa iba't ibang lugar para maging kanyang bayan. So umiikot siya. Okay. Pero alam mo naman, hindi ito madali sa totoong buhay. Ay, totoo yan. Nabanggit din sa sources mo yung mga balakid, yung practical challenges. Oo, mga hadlang. Nandyan yung kultura, di ba? Iba-iba yan. Yung wika. Tapos minsan may pagtutul pa, rejection. Meron din yung kakulangan sa resources, pera, tao, o kahit yung sarili nating takot. Yung pakiramdam na parang, kaya ko ba to? O nga, paano ngayong harapin yun? Based sa mga nabasa natin? Dito, crucial yung pagbabago ng mindset. Idiniin yun na ang sukatan hindi lang yung nakikitang resulta. Hindi lang yung parang successful ba tayo sa mata ng tao. Ano yung mas importante? Yung ating katapatan, faithfulness, sa pagtugon sa tawag niya. Naalala mo yung 1 Corinthians? Yung nagtatanim lang tayo, nagdidilig. Oo, pero ang Diyos ang nagpapalago. Kailangan talaga ng humility dito. At saka yung pag-build ng tunay na relasyon. Hindi yung parang transaction lang. Mahalaga yon, relasyon. Tapos tiwala talaga sa espiritu, lalo na pag mahirap na ang sitwasyon.
Siya yung kikilos eh. Ito na siguro yung pinaka-direct na tanong para sa'yo na nakikinig ngayon na lumabas din sa mga material. Okay, ano yun? Kung itong Missio Dei, itong mission ng Diyos, ay hindi lang para sa mga full-time workers or missionary sa malayo, Oo. Para sa lahat. paano ito nagiging totoo sa pang-araw-araw mo? Sa trabaho, sa pamilya, sa pakikitungo mo sa kapitbahay, kahit sa paghawak mo ng pera o oras. Yan ang magandang tanong. Halimbawa, kung nasa opisina ka lang, paano ka magiging parte ng Missio Dei dun? Paano mo isasabuhay yung kingdom values? Eksakto. Kasi hindi ito dapat isang hiwalay na compartment lang ng buhay natin eh. Dapat ito yung lente, yung salamin natin sa lahat ng bagay. Lente pala. Okay? Tayong lahat, sabi nga sa 2 Corinthians 5, ambassador ni Kristo. Mga kinatawan niya. Kahit saan tayo. Oo. Dala-dala natin yung mensahe at presensya ng paghahari niya. Yung pag-igig, katarungan, kapayapaan, pag-asa. Saan man tayo ilagay. Hindi naman kailangan perpekto agad. Hindi naman. Basta sinusubukan. Oo, yung patuloy na pagsisikap na isabuhay yon sa abot ng makakaya natin sa tulong niya. Napakarami nating nahugot na importanteng punto mula sa mga material mo. Grabe. Malinaw na hindi lang ito basta aktibidad. Hindi talaga. Ito yung mismong tibok ng puso ng Diyos para sa mundo. No? Oo, parang ganun nga. Ito yung kanyang passion para sa sangnilika. At siguro, bilang pangwakas na pagninilay para sa iyo na nakikinig, Sige. kung totoo na yung pagiging kabahagi mo sa misyon ng Diyos, ay hindi lang nakalista sa mga ginagawa mo. Hindi lang to-do list? Oo. Kundi mas malalim pa tungkol ito sa kung sino ka na ngayon bilang kasama sa kanyang dakilang plano ng pagmamahal at pagtubos. Paano kaya nito pwedeng baguhin yung pagtingin mo, yung pagharap mo sa mga ordinaryong sandali at mga hamon ng araw mo bukas? Magandang tanong yan para pagnilayan. Paano nga ba? Salamat sa iyong oras at sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating pagtatalakay.